isa sa masasabi nating naging tapat, matapang, may paninindigan at tunay na may pagmamahal sa bayan na naging Chief Justice ng Korte Suprema ay itong si Chief Justice Renato Corona. Sa kanyang panunungkulan bilang Chief Justice ng Korte Suprema ay buong katapangan niyang ipinaglaban ang mga karapatan ng ating mga kababayan, kung saan pati ang nooy Pangulong si Noynoy Aquino ay kanyang binangga alang-alang sa kapakanan at karapatan ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita. Sa pangunguna ng nooy Chief Justice na si Renato Corona ay tinalo niya ang mga Aquino sa kaso kaugnay sa Hacienda Luisita, kung saan nagbaba ng desisyon ang Korte Suprema na ipamahagi sa mga magsasaka ang lupain ng nasabing hacienda, sapagkat ang mga magsasaka naman talaga ang tunay na may-ari ng Hacienda Luisita na inagaw at pinakinabangan ng mga Aquino sa loob ng halos 60 taon. Dahil sa naging hakbang na ito ni Chief Justice Renato Corona upang ipagtanggol ang karapatan ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita, ay inusig at pinag-initan siya ng nooy Pangulong si Noynoy Aquino at ng dilawan nitong mga kaalyado. At mababatid natin mismo sa mga pahayag na ito ni Noynoy ang kanyang matinding galit kay Chief Justice Renato Corona, kung saan gigil na gigil ito na maipa-impeach si Corona sa kanyang pwesto. Maliwanag pa po sa sikat ng araw, Ginoong Corona, ang sinumpaan mong salaysay ay hindi tugma sa natuklas na pag-aari mo. Maski sa ang paaralan po, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, 3.5 million pesos does not equal 31.5 million. Alin po ba ang totoo, Ginoong Corona? Ano pa kaya ang dapat hatol kay Ginoong Corona? Kailangan pa po bang tanungin kung impeachable offense ang ginawa niya? Alam naman namin kung bakit kaya isiniksik ni Ginoong Arroyo sa Korte Suprema. Yan po ay para pagtakpan ang katiwalian niya. Ibinunyag ni Chief Justice Corona ang mga dahilan kung bakit galit na galit sa kanya ang nooy Pangulong si Noynoy Aquino at kung bakit gano'n na lamang ang pagnanais nito na ma-impeach siya sa kanyang pwesto. Sa aking pananaw po, 3 pong dahilan kung bakit ako ay sinampahan itong impeachment complaint na ito. Ang una po, ang matinding galit ng hacienderong Pangulo sa pagkakatalo niya tungkol sa Hacienda Luisita. Ano po ba ang karapatan ng Pangulong Aquino na ikagalit sa pamamahagi ng Hacienda Luisita sa magsasaka? Ang lupaing ito ay pinahiram lamang sa kanila. Inagaw lamang itong lupang ito sa mga ninuno ng mga kasalukuyang magsasaka. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan nila ang Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon, ayaw na nilang isoli. Halos 60 taon na pinakinabangan at pinagkakitaan ng Hacienda Luisita. At pagkatapos ngayon, ay gusto pa silang bayaran ng bilyong-bilyong piso na kapalit. Pangalawang dahilan, ang kagustuhan ng Pangulong Aquino na kontrolin ang 3 sangay ng gobyerno at sirain pagkapantay-pantay ng executive, ng legislative at ng judiciary. Paggamit ng lakas at kapangyarihan para makuha lamang itong adhikaing layuning ito. Pangatlong dahilan, ang unti-unting pagmamaniobra at pagsakop ng kaliwa sa pamamahala ng gobyerno at ang kanilang napipitong takeover ng ating bansa. Tila kaya ay hawak na hawak ni Ronald Llamas at ang kanyang mga kosa sa leeg ang Pangulong Aquino. Ginamit ng administrasyon ni Noynoy ang lahat ng makinarya ng gobyerno upang gipitin at idiin si Chief Justice Renato Corona sa mga anomalya at pagkakasalang hindi naman niya ginawa. Dahil sa hayagang pangingialam ng dating Pangulong Aquino sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona, ay pumalag at umalma ang kanyang mga abogado dahil tila nahahalata na nila ang pagkadesperado at pagkaatat ng nooy Pangulong si Noynoy Aquino na ma-impeach si Corona, gayong wala namang jurisdiksyon ang Pangulo sa kasong ito.
And siguro naman alam na ating kababayan na ang pwede pong magdesisyon sa bagay nito ay ang ating impeachment court. Sana ang ating Pangulo ay galangin din yung kanilang yung mga patakaran ng impeachment court kasi hindi naman to makatarungan din dun sa nasasakdal. Sana walang pakikialam mula sa ilang sangay ng gobyerno. Bunga ng mga plantadong akusasyon laban kay Chief Justice Renato Corona sa pangunguna nitong si Heidi Mendoza at sa botong 20 for guilty and 3 for acquittal ng mga senador ay tuluyang na-impeach ang nooy Chief Justice na si Renato Corona. Article 2, 20 senators find the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. 3 senators not guilty. Now, therefore, be it adjudged, that Renato C. Corona be, and is hereby convicted of the charge against him in Article Roman numeral 2 of the Articles of Impeachment, so ordered. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding bangungot kay Renato Corona at sa kanyang pamilya, kung saan dumana sila ng matinding pang-aalipusta mula sa madla na tuluyang sumira sa pangalan na pinangangalagaan nila. April 29, 2016 ay pumanaw ang dating Chief Justice Renato Corona bunga ng komplikasyon dulot ng diabetes at makalipas ang isang dekada ay lumabas ang katotohanan ng ibasura ng Sandigan Bayan ang lahat ng kasong isinampalaban kay Chief Justice Corona dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang mahigit 100 milyong pisong forfeiture case laban kay dating Chief Justice Renato Corona at pamilya nito dahil sa kawalan umano ng ebidensya. Sa 48 pahinang desisyon, sinabi ng Sandigan Bayan na legal ang nasa 134 na milyong pisong bank deposits ni Corona, ngayon din na mahigit 17 milyong pisong halaga ng mga ari-ariang hindi nito isinama noon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sabi ng Sandigan Bayan, hindi katumbas ang pagkakaroon ng ill-gotten wealth ang hindi pagdeklara ni Corona ng nasabing mga pondo at ari-arian. Bukod daw kasi sa pagtatrabaho noon sa gobyerno, napatunayan daw na may iba pang pagkukunan ng pondo o kinikita ang pamilya ng dating Chief Justice. 2012 nang ma-impeach si Corona bilang punong mahistrado dahil sa hindi nito pagdeklara ng lahat ng kanyang ari-arian sa SALN. Pumanaw si Corona noong April 2016. Ang naging desisyong ito ng Sandigan Bayan ay isang maliwanag na katunayan na lahat ng isyu na naging dahilan ng pagkaka-impeach ni Renato Corona ay akusasyon at gawa-gawa lamang ng kanyang mga kalaban. Kung nalalaman lang po na sana ng mga taong gumawa nito, yung sakit ng loob na dinulot nila sa amin, yung pangalan ko pong pinangakalagahan po all my life, tapos tawag-tawagin kayong masamang tao, magnanakaw, mandurugas.